sa pagtanggi niya, mga kababayan, na mag-take out, meron pa siyang mga ginawa na kung saan, eto, o yan ha, dating presidente yan, nag-take out mga kababayan bilang pagrespeto sa Senado at saka sa Kamara. Kung makikita nyo, nagbigay siya ng kanyang statement, mga kababayan, or kanyang privilege speech dito po sa Kamara sa naging pagdinig kanina dyan at pagbusisi ng paggasta niya ng pera ng mamamayan. Ngayon, kung titingnan natin, meron siya mga paratang dito Meron siya mga sinasabing paratang dito sa Kamara na yun daw ginagawang hakbang is para ipa-impeach etong si Sara Duterte at hindi daw para mag-imbestiga. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po dito sa galing dito sa mahal natin ang Pilipinas. Actually, yung pinaka-main source nito, Congress. Ano po, i-play na po natin. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, Warakmatullahi wa Barakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's... Dito ako natatawa mga kababayan Sinasabi nitong si Sara do sa kanyang interview sa TV5 Batayon. Pakitama na lamang po ko na yung nakita nating interview nitong si Sara na yun daw ginagawang investigasyon ng Kamara, scripted daw. Parang ganun yung pinapalabas niya mga kababayan. Ngayon, di ba sinagot siya ng mga taga-Kamara na sinasabi na parang siya ata yung may hawak mga kababayan na may binabasa na parang script yung kanya mga sinasabi. So ito yung isang patunay na lahat ng sinasabi niya dyan sa Kamara mga kababayan, talagang binabasa lamang po niya sa kanyang cellphone at talagang pinaghahandaan niya yung mga itatanong ng Kamara laban po sa kanya para mapatutuhanan mga kababayan yung mga na-allege sa kanya. Gaya nga ng sabi natin kanina, kung talagang walang kasalanan, etong si Sara Duterte, masasagot niya ng maayos yung mga itinatanong sa kanya. Kung wala talagang corruption, adi wala, mga kababayan. Pero, ang masakit kasi dito, pagkatapos niya magbigay ng mga salitang katulad nito, doon naman din siya agad nagpaalam. Mga kababayan, hindi pa nga totally umiinit yung investigasyon nitong Kamara, iniwanan na agad ni Sara Duterte. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done. Tandaan niyo mga kababayan na ito paunang salita. Wala akong pakialam kung abogado. Etong si VP Sara Duterte. Tinatanong natin siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Labas yung pagiging abogado niya sa isyong ito. Ang tinatanong natin, paano naubos yung 125 million pesos sa loob ng 11 days sa kanyang pamumuno mga kababayan bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Paano naubos ng ganong kadali? Mga kababayan, ang pera ng taong bayan at hindi maipaliwanag kung saan dinala. Hindi naman natin tinatanong na, bakit mo inubos yung pera ng taong bayan dahil abogado ka? Wala naman tayong tinatanong na ganon. Tinatanong natin siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa at bilang normal na mamamayang Pilipino po tayo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should
properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me. Sinasabi daw mga kababayan ng iba na wag daw iboto etong si Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election mga kababayan. Sino ba naman na magpupromote sa kanya na iboto siya? Hindi nga niya maipaliwanag yung simpleng tanong kung saan napapunta ang pera ng mamamayang Pilipino. Kahit sino talaga mga kababayan, sasabihin na wag siyang iboto kung sakaling tumakbo siya sa pagka-presidente. Kasi ngayon pa nga lang nakikita na ng mamamayang Pilipino yung tunay na kulay at ugali ni Sara Duterte. Paano pa kaya kapag ka naging presidente na po siya ng ating bansa? Ako talaga personally sinasabi ko na wag talagang iboto yung ganyang klase ng tao sa pagkapangulo kasi kawawa ang mamamayang Pilipino kapag ka siya ay naging presidente ng ating bansa kasi ayaw niya na matatanong pagdating sa pera ng mamamayang Pilipino. Di dapat mga kababayan, kung gusto niya pala, pagpalagay natin, kung yan yung dahilan niya na kaya ganito yung ginagawa ng Kamara na investigasyon ay dahil pinupolitika siya at ipinagsisigawa na wag siyang iboto sa 2028, kung gusto mong maisigaw ang pangalan mo, dapat ayusin mo yung trabaho mo. Ganun lang kasimple. Mga kababayan, ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. That this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Pinapalabas niya dito, sinisiraan yung kanyang opisina, yung kanyang pangalan. Dahil daw mga kababayan sa usaping politika. Hindi naman kasi mga kababayan politika yung pinag-uusapan Ang pinag-uusapan kasi dyan kung paano niya ginasta yung pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kasi siya iniimbestigahan dyan mga kababayan, tinatanong, para maliwanagan ng taong bayan. Kasi unang-una, hindi ito issue ng Senado, ng Kongreso sa opisina ni Sara, ng ating pangalawang Pangulo. Hindi po issue yan. Ang isyong pinag-uusapan dyan, yung gustong malaman ng mamamayang Pilipino kung saan napunta ang kaperahan ng taong bayan. Yun po yung gustong malaman dyan. Ngayon ang problema, bakit tuwing tatanungin itong ating Vice Presidente, lagi niyang isinasagot pinupolitika siya. Lagi niyang isinasagot, ito yung isang paraan para ipa-impeach po siya. The more na umiiwas siya mga kababayan, diba, the more na inilalapit niya yung kanyang sarili na ma-impeach po talaga siya. Kasi the more na ginagawa niya yung mga ganyang klase ng ugali, talagang the more na nawawala ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Napakahalaga ng tiwala ng mamamayang Pilipino pagdating sa pagpapa-impeach ng isang tao. Mga kababayan, lalo na ng isang politiko. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang,
Hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Yan, oh. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. Oh. What you are trying to do is make a case for impeachment. Anong pakiramdam? Ang tingin ni Sara, mga kababayan, kaya nagkakaroon ng mga ganyang klase ng pagdinig dahil para ipa-impeach siya. So ano ngayon ang pakiramdam na nararamdaman mo bilang pangalawang pangulo na mawawala sa iyo yung posisyon mo bilang vice presidente dahil malaki ang posibilidad na ma-impeach ka? Kaya nagkakaroon ng investigasyon ayon sa iyo diyan sa Kamara. Ngayon kung titingnan natin, mga kababayan, di ba nung mga nakaraang buwan, nung tuloy-tuloy yung mga maisog rally po nila, nung nagrally yung kanyang tatay na tinawag na bangag ang ating presidente, di ba nagpunta pa siya dun sa rally na yon? Anong isinisigaw doon? Sa rally ng kanyang tatay, bumaba, patalsikin. Etong si PBBM, siniraan ng kung ano-ano, tinawag na bangag. Mga kababayan, tapos nagtuloy-tuloy ang mga maisog na yan, na kung saan ipinagsisigawan ng kampo nila na patalsikin etong si PBBM bilang pangulo ng ating bansa. Ngayon, anong pakiramdam ni VP Sara Duterte na siya yung nalalagay sa ganyang klase ng usapin, na nararamdaman niya na mawawala sa kanya yung posisyon bilang pangalawang pangulo ng ating bansa? Ngayon pa nga lang, kita nyo, mga kababayan, etong si VP Sara, nagtatapang-tapangan lang yan, pero deep inside, natatakot yan na mawala sa kanya yung kanyang posisyon. Kaya ganyan yung sinasabi niya sa Kamara. Ano ngayong pakiramdam na yung ginagawa ninyo sa presidente, nangyayari ngayon dito kay Sara Duterte? Di ba kung si Sara nga nakakapagsalita ng ganyan dahil pakiramdam niya mawawalan siya ng posisyon bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. What if pa kaya yung pinagsasasabi nila sa ating presidente na pinagpipikit-balikat na lamang po ng ating presidente dahil mas mahalaga na pagtuunan ng pansin yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino? Di ba kita nyo si Sara nga pumapatol. Pasalamat nga sila yung presidente natin hindi pumapatol. Mga kababayan, ano pa? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Tandaan nyo yan. Hindi ako namumulitika. Tandaan nyo yan, ha? Yung mga DD shit dyan. Tandaan nyo yan, sabi nung inyong sinusuportahan. Hindi daw siya kakandidato sa mga nalalapit na eleksyon. So baka magulat na lang tayo sa 2028, mga kababayan. Bigla siyang tumakbo sa pagkapangulo. Baka nga magulat tayo sa 2025, may mga patakbuhin siya ng mga senador, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, kasi sinabi naman din niya dati to wala nang bago dyan. Sinabi na niya dati na hindi siya tatakbo sa mataas na posisyon. Pero ano nangyari? Naging vice presidente pa rin siya ng ating bansa, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, lalo na doon sa mga DD-shit, tandaan nyo yung sinabi na itong si Sara Duterte na hindi siya tatakbo. Kasi pag tumakbo yan, walang isang salita yan. Mga kababayan, napakahalaga pa naman sa isang pinuno ng ating bansa, kung sakal-sakali na papangarapin niya maging pinuno ng bansa sa susunod na mga henerasyon at sa susunod na eleksyon, mga kababayan, dapat mayroon siyang isang salita kasi yun yung pinakamahalaga, yung isang salita. Pero kapag ka tumakbo siya, mga kababayan, kasi dito nagbitaw siya hindi siya tatakbo. Pero kapag ka tumakbo siya, wala talaga siyang isang salita. Ano nangyayari sa isang taong walang isang salita, mga kababayan? Di kawawa ang mamamayang Pilipino kung sakaling manalo siya sa pagkapangulo. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Di sana di sana, mga kababayan, ito kung ang hangad mo pala ay magkaroon ng maayos na edukasyon, di sana nung panahon mo, nung ikaw pa ang sekretarya ng DepEd, yung mga nakatambak na gadget, na mga computer, mga laptop, mga kababayan, sa mga bodega, dapat na ipamigay mo na sa mga guro para napapakinabangan ng mga teacher natin at saka ng mga estudyante. Di sana nagawa mo ang lahat ng yon. Di sana walang nabubulok na nutriban at naipamigay na sa mga kabataan dyan sa DepEd, mga kababayan. Kung talagang hangad mo na magkaroon ng maayos na edukasyon, sana inayos mo yung pagtatrabaho mo bilang sekretarya ng DepEd. Kasi kung tutusin yung mga sinasabi niya dito, bumabalik sa kanya, mga kababayan. Hangad niya na magkaroon ng maayos na edukasyon, pero bakit hindi mo inayos
yung DepEd nung panahon na ikaw pa yung sekretarya ng DepEd. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Wala naman kasing nagsabi sa kanya na siya ang problema ng bayan. Ang problema lang kasi mga kababayan ng mamamayang Pilipino kung paano nagamit ang pera ng taong bayan. Magkaiba yun eh. Hindi naman kasi sinasabi ng mamamayang Pilipino na ikaw ang problema ng bayan. Ang sinasabi ng mamamayang Pilipino, paano mo ginamit ang pera ng taong bayan or paano ninyo ginamit ang pera ng taong bayan sa loob lamang ng 11 days. Yan yung sinasabi malimit na mga kababayang Pilipino po natin at itinatanong po sa inyo. Wala kaming pakialam. Walang pakialam ang mamamayang Pilipino sa personal mong buhay, BP Sara. Walang pakialam ang mamamayang Pilipino sa'yo. Ang concern dito ng mamamayang Pilipino kung paano ginagasta ang pera ng taong bayan. Yun po yung concern dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare. Yun yung masakit dito mga kababayan. Kita nyo ha, eto yung mga sinasabi niya, bumabalik sa kanya lahat. Illegal na droga daw mga kababayan, di sana naayos ng tatay mo nung panahon niya. Di sana walang lumalabas na mga balita at hindi nagkaroon ng expose etong si Jimmy Guban ng iyong asawa di umano nasasangkot sa pagpapagulaw ng bulto-bultong pera, ng bulto-bultong ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa nung panahon ng termino ng tatay niya. Mga kababayan, kasabwat pa di umano yung kanyang kapatid. Di sana kung concern nila yung ipinagbabawal na bato, sana noon pa yan natuldukan na. At hindi sana nagbuwis ng napakaraming buhay ng mga pobreng katulad natin na mamamayan nung panahon ni Duterte. Sana ang inuna nila yung mismong mga ulo na nagpapagulong ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Pero hindi eh. Ang nangyari, nagkaroon pa nga ng posisyon sa gobyerno yung mga hinihinala, mga kababayan, na nagtutulak ng bulto-bultong ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Ano po ngayon kung titingnan pa natin yung sinasabi nila dito about sa kakulangan ng healthcare, mga kababayan, di sana nung panahon ni Digong, mga kababayan, walang pharmaceutical scam, mga kababayan. Sana walang ganon. Sana pinagtuunan na lang ng pansin yung pangangailangan ng mga nabiktima, mga kababayan, ng kahirapan nung panahon ng pandemya. Yung mga biktima ng pandemya. Sana pinagtuunan na lang yon. Ano nangyari? Nagkaroon ng Pharmalim na kung saan ang pera ng taong bayan yung naabuso nun. Mga kababayan, nakurakot, di umano. Ngayon, kung titingnan pa natin yung sinasabi niya ditong kagutuman, doon na nga lang tayo mag-focus sa Nutribana na bulok. At pinamahayan na ng insekto, inamag na dapat ay naipakain sa mga kabataan, sa mga estudyante, mga kababayan. Kasi kahit papaano, makakatulong yan para magkalaman ang tiyan ng mga kabataan natin na nag-aaral. Ano nangyari doon sa mga Nutriban? Sayang yun kasi mga nabulok lang at napabayaan lang. So ngayon, kung ang concern ni BP Sara yung mga ganyang klase ng bagay, lahat yan bumabalik sa kanya sa kanila. Ano po, kasi hindi naman nagawa ng kanyang tatay nung panahon ng termino ng kanyang tatay, yung mga idinadaing niya ngayon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Edad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me. Tsaka ang pagkakaalam ko, mga kababayan, parang nahuli na ata si Christopher Lawa. Pagkakaalam ko, mga kababayan, parang nadagdagan na naman ata ng isang pugante. Yung ating mga law enforcement parang nakatimbog na naman ata ng isang malaki-laking isda. Ano po, nakoniktado di umano doon sa itinalaga ni Duterte na economic advisor po niya. Ang pagkakaalam ko, parang si Christopher Law ata ay natimbog na. Anyway, siguro sa ibang topic na lang natin pag-uusapan yan. Ipagpatuloy pa natin. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost
or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on... Sabi dito, wait lang, sabi ng isang supporter siguro ni Sara to, pag ibinababa ninyo ang tao, itinataas yan. Eh, ang problema nga mga kababayan, hindi naman kasi ang taong bayan ang nagbababa. Hindi naman tayo nagbababa kay Sara. Ang kini-question lang natin dito yung paggamit ng pera ng mamamayan, hindi naman siya. At saka ang pinag-uusapan dito yung issue, yung mga sinasabi niya. Hindi naman yung personal na buhay niya, mga kababayan. Ngayon, ang problema nga dyan, hindi naman ang taong bayan na nagbababa kay Sara. Siya mismo ang nagbababa sa kanyang sarili. Kaya paano siya itataas ng Diyos, mga kababayan? Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. On an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation. Eto mga kababayan, kung titingnan nyo, napakalaki talaga ng pagkakaiba ni PBBM at saka ni Sara Duterte. Hindi sa kinu-compare natin. Pero kung titingnan nyo, kahit si PBBM pinagsasalita ng hindi magaganda ng mga vlogger na sumusuporta dito kay Sara Duterte, mga kababayan, hindi man lang nagsasalita ng ganyan ng presidente natin. Hindi man lang sumasagot ng ganyan, mga kababayan, na sinasabi na bakit nyo ako inaatake? Bakit nyo ako ginaganito? Walang sinasabing ganyan ang presidente natin. Bagkos, mga kababayan, nakafocus lamang po siya dun sa kanyang vision na mapaganda ang bansang Pilipinas. Ano po, na maibangon ang bansang Pilipinas na kahit na bumabati ko sa kanya, mga vlogger na sumusuporta dito kay Sara Duterte. Wala man lang ganyang klase ng reklamo ang presidente po natin. Samantalang si Sara Duterte, nakarinig lang ng chismis, talagang inirereklamo na agad po yung nasagap niyang chismis dyan po sa kamera. Kita nyo yung pagkakaiba, mga kababayan, at saka yung pagiging basto sa kamera, hindi po katanggap-tanggap yan sa mamamayang Pilipino. Especially yung pagpapakita ng ganyang klase ng pag-uugali, lalo na't ang pinag-uusapan ay kaperahan ng taong bayan, hindi po katanggap-tanggap yan sa mamamayang Pilipino. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Or substantive matter for discussion. Shukran. Ayan yung kanyang sabi, mga kababayan, yun daw ginagawang pag-iimbestiga dito ng Kamara or pagbusisi dun sa kanyang paggasta ng pera ng mamamayan ay isang paraan lamang daw po para sa kanyang impeachment. Para daw po ipa-impeach etong si Sara Duterte. Pero kung tatanungin nyo dyan, mga kababayan, yung pinag-uusapan dyan, interest natin. Interest ng mamamayang Pilipino. Tama yung sinabi dyan ni Franz Castro Kaya tinatalakay yan kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang gustong marinig kung saan napunta ang pera nila. At ibig sabihin, kung marami sa mga kababayang Pilipino po natin na nakatutok dyan at inaalam kung paano ginasta ang pera ng mamamayan, interest ng mamamayan yan. Gustong malaman ng taong bayan kung saan napunta ang pera. Kaso nga lang ang problema, parang iwas na iwas ata ang ating Vice Presidente sa pagsagot kung paano nagasta yung 125 million pesos, mga kababayan, na confidential funds. So ngayon kung titingnan natin, yan yung kutob niya, yan yung tingin niya na ipapa-impeach po siya, kaya pinag-uusapan po ito. So ngayon, kung makikita nyo, after niya magsalita dyan, nagpaalam na rin po siya